Talagang kung alin, the best, yun ang bibigay mo sa Lord. Extravagant yung pagbibigay mo sa Lord. Yung pag-worship mo, ganun din. Hindi lang po sa pera. Pati yung pag-worship mo talagang extravagant talaga. Dahil sabi kanina, hindi ka nga nahihiya, talagang diretso ka, sumisigaw ka pa para sa atin, Lord, na wala kang pakialam sa katabi mo. Ganun ang ginagawa po. God, who is the first and best, must have the first and best of everything. Whether na-rebuke po tayo, or na-comfort tayo, na-encourage po tayo, we do it because we love the Lord. We love His house. We love His people. We love His purpose. Servants Force Devotion. Jesus, my hope, you provide my peace. Jesus, giving my life to you, I don't know what to tell you. Always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven. Welcome to my God Connection. We will claim the power of Jesus and His Word. This is our commitment to God. Join us as we unite into intimate prayer to Jesus. My God Connection every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and Instagram. Let's talk about the Bible down to its smallest detail. Here on the Teaching Ministries Bible Survey, Wednesday, 7 p.m. on non-exclusive YouTube link.
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let us show you how. Using the GCash app, send money to this number and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do a bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwilier, Cebuana Luwilier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send these details to the same contact number or send a photo or screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Lifted me up and gave my life a brand new start. Refreshed my mind and now I say I just can't stop. You are the one, you're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Called to live each day with faith again. Palakpak naman po ang inyong mga kamay. Takas-takasan ng konti. Come on, let's all sing. You are my world. You are my world. You set my feet on solid ground. My soul secure, I won't be moved. You are my rock. You are the one. You're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Called to live each day with faith again. Lord on high, your word will be my life. Hold my hand and guide me. You're the way, the truth, the life. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Called to live each day. You give me reason
reason to smile. As you set my spirit free, you give me everything I need. Called to live each day with faith again. Reason to smile. Yes. Reason to smile. Praise the Lord sa pong magandang gabi sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating pong mga nanonood, and also sa lahat ng mga to God be the glory na nandito ngayon, na present po ngayon, na who are watching and listening right now. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. At salamat sa Panginoon for this opportunity. Ganyan po sa ating pong beloved Bishop for allowing me to stand before you. So mga kapatid, sa hindi po pagtatagal, para hindi po tayo masyadong gabihin, yuko muna natin ang ating mga ulo, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Diyos, manalangin po muna tayo. Lord God, once again, we thank you so much, Panginoon, for this opportunity na makapakinig ng mga salita mo. Patuloy kami humingi sa iyo ng karunungan, ng wisdom, ng knowledge, ng understanding, Panginoon, na lahat ng aming mapapakinggan, Lord, ay maintindihan namin at tumimo sa aming mga puso, at gayon din sa aming mga isipan. Ilayo mo kami sa spirit of error. Gayon din, Lord, ang mga kasama ko nandirito, Lord, na mag-i-air, Lord, ng ating GBS, Panginoon, O God. Ilayo mo kayo sa anong mga technical issues, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na mairaos namin ang programang ito na maayos at mapayapa. At hayaan mo, Lord, na maging kalakasan sa bawat isa po sa amin na makikinig at makakapanood ngayong gabi pong ito. Kano pong bahala, ikaw pong maitaas, ibaba mo ako sa pinakamababa, at hayaan mo, Panginoon, O God, ng kalooban mo lamang po ang aking masabi. Maraming salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So, brothers and sisters, last week, kung naalala po ninyo, we studied about the fast of the 5th month. Pero ngayong gabi pong ito, we are going to discuss another feast of Israel, which is the Feast of Purim. Yan po ang pag-aaralan po natin ngayong gabi. Now, mga kapatid, sa lahat po ng feast of sa Israel, ang Purim po ay tinatawag din pong Feast of Esther. Ay mas pinaboran po ng mga Hudyo. Sabi nga po ng mga rabbis, pagdating ng Messiah, lahat ng feast po nila ay paulit-ulit lang. Yun po ang sabi ng mga rabbis. Pero take note, ang Purim po ay hindi titigil. So binigyan po ito ng mataas na pagpapahalaga ang Feast of Purim, because dito po ay ine-express po nila nito mong mga Hudyo po ang kanila pong pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita. At ito pong istorya ng Esther ay naging tribute sa Diyos ng mga Jews na na-exile. Kasi nga po, they were without temple, nor priest, and even a great spiritual leader. Wala po. Hindi nga po binanggit ang name ng God po sa aklat na ito. Pero take note, mga kapatid, kumilos po ang Diyos sa kanila. And for your information, every year po, during the Feast of Purim, binabasa po ang storya po ni Esther ng may kagalakan sa synagogues. Ganyan po nila basahin ang istorya po ni Esther. Now, once naririnig po nila yung pangalan po ni Mordecai, nagdiriwang po silang lahat, mga kapatid. Nag-cheer sila, talagang galak na galak sila, tuwang-tuwa po silang lahat. Ganun po ginagawa po nila. Basta yung pangalan ni Mordecai, brothers and sisters. Pero, pagdating sa pangalan ni Haman, pag yan po ang narinig nila, ay yan po ang binanggit, mga kapatid, ang ginagawa po ng mga tao, pumapadyak po sila, binubu nila. So siguro, bu, gumaganon sila. At nag-iingay po sila ng masakit sa tainga. Alam po ninyo, maging private or public ay nagkakagalakan po sila. Nagbibigayan po sila ng regalo sa isa't isa at sa mga mahihirap. At ito po yung joyful reenactment nung unang Purim, mga kapatid. So, bilang pag-alaala po ng mga Hudyo, nang iligtas po sila mula sa kamay po ng kanilang kaaway na si Haman at ng kanyang mga tauhan in 538 BC. Now, the Jews were permitted to return from Babylon to the Holy Land.
under the leadership of Zerubbabel in Ezra chapters 1 to 6 po. Kayo na lang po magbasa. So meron po mga Jews na nagpaiwan po sa Babylon kasi nga po naging komportable na po sila doon. Dahil ang iniisip po nila, pag bumalik po sila sa Holy Land ay mahirap na po mag-umpisa ulit. So dahil nga po wasak na po ang Holy Land. At isa po si Mordecai at ang kanya pong pamangkin na si Esther sa mga nagpaiwan po. Sa ilalim po ni King Ahasuerus, sa English po kung ganun po nila i-pronounce. So who was a mighty ruler of the nation but, take note, weak in character. At madalas po kasi ang desisyon po niya ay pinangungunahan po lang ng mga politicians. Now, let's talk about Haman, ang kalaban po ng mga Jews and a man inspired by the evil spirit. Alam po ninyo mga kapatid, ito po si Haman po ay mula po sa lahi po ng mga Amalek. Sila po yung eternal enemy ng mga Jews in Exodus chapter 17 verse 16. For he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. For your information, si King Saul po ang inutusan po ng Panginoon para ubusin ang mga Amalekites. Siya po ang inutusan. But King Saul disobeyed God and saved Haman's ancestors. Ganun po ang ginawa ni Haring Saul na naglagay po sa panganib sa buhay ng mga Israelita. Pero mga kapatid, dito po natin makikita yung divine intervention ng ating Panginoon para sa mga Jewish people. Kasi po, pinili po ng Lord si Mordecai na galing sa tribo ni King Saul para pigilang si Haman na lahi ng Amalekites. So si Haman po na instrument po ni Satanas na sa una pa lang po ay balak ng wasakin at sirain ang lahi ng mga Hudyo. Kasi nga po mga kapatid, alam po ni Satanas na sa lahi po ni Abraham manggagaling ang dudurog sa kanyang ulo, ang Mesaya. So the horrible story began when Mordecai offended Haman. Diyan po nag-umpisa ang lahat. So yung pumpuot ni Haman laban sa mga Israelita ay naulit during the time of the ancestors or his ancestors, the Amalekites. So nagbigay po si Haman ng decree ngayon na lahat dapat ay yuyukod sa kanya. Yan po yung decree ni Haman. Kasi nga po, alam niya na ito po mga Jews ay hindi po yuyuko sa kanya. And most especially, ito pong si Mordecai. Kaya nga po in Esther chapter 3 verse 8, then Haman said to King Ahasuerus, there is a certain people scattered and dispersed among the people in all the provinces of your kingdom. Their laws are different from all other peoples, and they do not keep the king's laws. Therefore, it is not fitting for the king to let them remain. So nagsumbong po siya sa hari at inakusuhan po niya yung mga Jews ng tatlong bagay. Now what are they? First, the Jews were a certain people scattered abroad and dispersed among the people. Yun po yung first accusation. So pinalitaw po niya na sila po ay kalaban ng hari. Second, their laws were different. Iba daw yung kanilang batas. At ang pangatlong accusations po niya, they were charged with disloyalty and lack of patriotism. But, take note, brothers and sisters, the purpose of Haman was to kill not only Mordecai, hindi lang po si Mordecai, but also all the Jews everywhere. At yung pong utos ng Lord kay King Saul na patayin po lahat ang mga Amalekites, bata, matanda, babae, lalaki, ay ganun din po ang utos ni Haman na walang ititira sa mga Hudyo. Yan po ang utos niya at walang matitira dapat. Pero mga kapatid, bago niya po ginawa ang kanyang maitim na balak, ay nagkaslat po siya sa harapan po ng Persian gods. Ganyan po ginawa niya, nagkaslat muna siya para malaman ng tamang date sa plano niyang pagpatay sa lahat ng mga Jews. So kaya po ang ibig sabihin po ng pur, yung pong P-U-R, sa salita pong Purim, is Lot.
L-O-T. Now, ito po ay pumatak sa Adar 13. Ibig sabihin po ng Adar, it is the 6th month of the civil year and the 12th month of the ecclesiastical year on the Hebrew calendar. So, roughly corresponding to the month of March in the Gregorian calendar, it is a month of 29 days. So moving on, at nagkaroon po siya ng 11 months bago niya gawin ang balak niya. Ito po si Haman, 11 months muna bago niya gawin yon. Now, kaya nga po, ang ginawa po ni Haman ay kinonvince niya po ang hari. Yung po ginawa niya. So to the extent na mag-offer po siya ng 10 million ounces of silver. Imagine that, mga kapatid. Nag-offer siya ng 10 million ounces of silver para sa royal treasury. In Esther chapter 3 verse 9. If it pleases the king, let a decree be written that they be destroyed. And I will pay 10,000 talents of silver. Ulitin ko. And I will pay 10,000 talents of silver into the hands of those who do the work to bring it into the king's treasuries. So ganun po siya kadesidido. Ganun po siya talaga. Nagpupursige siya. Maubos lang niya ito pong mga Hudyong ito. Kaya nga po ang resulta in Esther chapter 3 verse 10. So the king took his signet ring from his hand and gave it to Haman, the son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of the Jews. So yung pong pagbigay po ng singsing kay Haman nung hari, ito pong signet ring na tinatawag, ay tanda po ng pagpapaubaya ng hari kay Haman sa pagpatay sa lahat ng mga Hudyo. Kaya po binigay yung singsing po sa kanya. Now, meanwhile, brothers and sisters, let's go to the intervention of Esther. So, nung malaman po ni Mordecai ang decree, ay grabe po ang bitterness niya po. To the extent na sinira niya po, winasak niya po yung damit niya. At nagsuot po siya ng sako at naglagay po ng abo sa buong katawan na tanda po ng kanyang grief. Pagkatapos, ay nirelay niya ngayon ang balita kay Esther. At nakiusap siya na mamagitan between sa hari at sa mga Hudyo. Nakiusap po si Mordecai. Ang problema, brothers and sisters, according to the Persian law, ay walang pwedeng lumapit sa hari nang hindi pinapatawag maliban kung hawak niya ang scepter. So yun po yung Persian law. Walang pwedeng lumapit sa hari nang hindi pinatatawag maliban nga kung hawak niya yung scepter. Now, ang problem also, brothers and sisters, 30 days na po siyang hindi pinapatawag ng hari. At alam po niya na pag lumapit po siya, ay magiging tagilid po ang kanyang buhay. Malalagay sa alanganin ng kanyang buhay. So, nung maramdaman po ni Mordecai, ang naging reaction ni Esther ay ito po ang sinabi niya sa kanya. Kapag nanahimik ka, ang tulong sa mga Hudyo ay manggagaling sa ibang lugar. So meaning, kapag hindi ka tumulong, iba ang gagamitin ng Lord para tulungan kami. So ibig sabihin ay pasalamat ka at ikaw ang napili ng Lord na tumulong sa amin. So meaning to say, privilege mo yan, Esther. Opportunity sa yan, Esther, tatulungan kami. So anong malay mo? Kaya ka nilagay ng Lord sa ganyang sitwasyon ay para sa ganitong pagkakataon. At ako po'y naniniwala, mga kapatid, na kaya po siya nilagay po ng Lord doon ay hindi lang po para masabing reyna po siya. Kung hindi para iligtas po ang bansang Israel sa kagipitan. Kaya nga po, tiyak ko rin, saan ka man ilagay ng Diyos, saan ka man ilagay ng Lord, may purpose po ang Diyos sa iyo. Pirming meron, may ililigtas siya sa pinaglagyan ng Lord sa atin. Ang problema, mga kapatid, pag nilagay po tayo ng Lord sa isang lugar, minsan po ang nasa isip po natin kagad, yung pong kikitain natin, papaano tayo magkakapera, papaano lalaki yung income natin, or yung comfort, or kundi naman yung contact sa negosyo, mga kapatid. So, diyan po tayo maging sensitive, mga anak ng Diyos. Brothers and sisters, to God be the glory who are listening and watching right now. Diyan po tayo maging sensitibo. Dapat alam po natin na once tayo po'y dinala ng Diyos sa isang lugar, saan man lugar yan, may layunin po ang Diyos yan. At yan po ay ang magligtas po ng kaluluwa or ng mga souls.
Now, alam niyo po, may warning po si Mordecai na pag nanahimik ka, ikaw at ang iyong pamilya ay mapapahamak. Meaning, your silence will not save you. It is a no-choice decision but to obey. Wala kang choice kung hindi sumunod. Esther chapter 4 verse 14. For if you remain completely silent, ayun, if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Uulitin ko, but you and your father's house will perish. Yet, who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? So kaya ano po ang result? Nag-decide ngayon si Esther. O sige, ipunin mo ang lahat ng mga Hudyo sa Sushan at mag-fasting kayo. Gayon din ako dito, magpa-fasting po kami, pati yung kasama ko dito, magpa-fasting kami, 3 days, magpa-fasting kami. Tapos, lalapit ako ngayon sa hari. And if I perish, I perish. Kung mamamatay, ay mamamatay. At yan po ang gusto ng Lord, na pagharap sa problema, mga kapatid, bahala ka na, Lord. Pero kung mapupuna po ninyo, ang sinabi po niya, if. So, if I perish, meaning to say, kung mamamatay, kung lang, hindi niya sinabi siguradong patay ako paglapit ko sa hari. Bahala na kayo sa bangkay ko. Hindi yun na sinabi niya eh. Kung mamamatay lang, kaya nga po may if. So, ibig sabihin, umaasa pa rin siya, nai-spare po siya ng Diyos. Kaya nga po magpa-fasting po sila. Meaning, idudulog niya ang kaso sa pinakamataas. At doon po sa ikatlong araw na kanilang fasting, na kanya pong fasting, isinuot po niya ni Esther po yung kanyang pong pinakamagandang damit. At tumayo ngayon po siya sa inner court. At nung makita po siya ng hari, kumilos po kaagad ang Diyos dito. Dapat kung tutusin, mga kapatid, judgment na kaagad eh. Pero iniabot ng hari yung scepter sa kanya at hinawakan niya sa ibabaw ng scepter para may spare po siya. Now, syempre, brothers and sisters, hindi muna niya po sinabi yung request niya tungkol sa kaso ng mga Hudyo. Hindi muna sinabi ni Esther eh. But rather, humingi po siya ng isang salo-salo para sa hari at kay Haman. So in Esther chapter 5 verse 4, basahin po natin. So Esther answered, if it pleases the king, let the king and Haman come today to the banquet that I have prepared for him. So nung nasa hapagkainan na po sila, kasama po si Haman, inulit po ngayon ng hari yung tanong kung ano yung request po ni Esther. At sinabi po niya na ibibigay niya yung kalahati or half of his kingdom. Pero ang naging sagot or naging tugon po ni Esther ay in-invite niya muli ang hari at ito po si Haman sa isang salo-salo. So kaya siyempre mga kapatid, tuwang-tuwa ngayon si Haman kasi nga po malaking karangalan po sa kanya na maimbitahan ng reyna na kasama ang hari sa kainan. Kaya ang ginawa po ni Haman, ipinagmalaki po niya sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang mga kaibigan, pinagmalaki po ni Haman niya kasi tuwan-tuwa siya, inimbitahan po siya ng reyna eh. Kasama pa yung hari doon, kakain po sila. So, pagpunta ngayon niya sa banquet, ay nasa lubong niya ngayon ulit sa gate si Mordecai. So once again, brothers and sisters, ay hindi po ito yumukod sa kanya. Hindi po yumukod si Mordecai sa kanya. Pero mga kapatid, at that moment, binaliwala po niya. Hindi pinansin ni Haman yun. Kasi po, ang katwiran niya, nasa isip niya, ay nakahanda na yung 75-foot gallows. Ito pong bitayan. Para gamitin po kay Mordecai kinabukasan eh. Kaya hindi niya pinansin, kahit hindi yumukod sa kanya si Mordecai, sige, wala akong problema. Yari ka naman kinabukasan eh. Andyan yung 75-foot na gallows para sa'yo eh. Pero mga kapatid, nung gabi pong yun, ay hindi po makatulog ang hari. At alam ko mga kapatid, na kilos po ng Diyos yun. So dyan nyo po makikita na kahit hindi po binanggit ang God,
sa aklat na ito or sa Book of Esther, pero kumilos pa rin po siya. At alam ko po na ang Diyos po ang bumabagabag po sa kanya. Kaya nga po nangyari, ipinatawag niya ngayon yung mga Royal Chronicles. Ito pong Royal Chronicles, ibig sabihin po, ito po yung writings which are related to the history of the kings. So nangyari, tinawag po yung Royal Chronicles po at binasa yung record. At doon po, mga kapatid, naka-record po ang ginawang pagtatanggol po ni Mordecai sa hari nang may magtangka po sa kanyang buhay. At binagabag ulit ng Diyos ang hari, brothers and sisters, dahil hindi po niya nabigyan ng reward si Mordecai, hindi niya nirewardan eh. Kaya kinabukasan, the following morning, pinatawag niya ngayon si Haman. Ito naman po si Haman, mga kapatid, ang buong akala niya ay bibigyan po siya ng permission para bitayin na si Mordecai. Nagtanong ngayon yung hari sa kanya na kung ano po yung dapat gawin sa isang tao na dapat bigyan ng parangal. So, ang akala ni Haman ay siya yun. Yun po yung buong akala niya. Kaya ang sinabi niya ngayon sa hari ay ipasuot mo sa kanya yung robe o yung royal robe mo. At pasakihin po ninyo siya sa sinasakyan yung kung kabayo, pasakayin niyo po siya doon. At iparada po sa buong city para parangalan ng mga tao. In Esther chapter 6 verses 8 to 9, kayo na lang po magbasa. Pero brothers and sisters, ang ginawa po ng hari ay ibinigay ang mga ito kay Mordecai na instead kay Haman. At siya pa, mga kapatid, at siya pa po ang nag-announce sa tao ng ginawa po ni Mordecai sa hari. So, ang iniisip ni Haman sa kanya ibibigay, pero kay Mordecai binigay lahat ng ito. Tapos siya pa yung nag-announce kung ano yung ginawa ni Mordecai sa hari. So, ang nangyari, mga kapatid, sa laki ng kahihiyan, talagang pahiyang-pahiya po siya. Talagang kumbaga sa hindi niya siguro maitago yung mukha niya. Ine-expect niya sa kanya ibibigay, pero kay Mordecai binigay. Ang ginawa po ni Haman, umuwi po siya, ibinalita po yung nangyari sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero mga kapatid, hindi po dito nagtapos yung kanyang kalbaryo. Dahil hindi pa po siya nagtatagal sa kanila. Dumating ngayon yung eunuch, pinasundo po siya para humarap sa hari at kay Esther. So dito po, sinabi po ni Esther na siya po ay Hudyo at nais niya pong i-spare ang buhay nilang lahat. Tinuro po ni Esther ang may author na si Haman. At ang naging resulta ay pinabitay ng hari si Haman. So diyan po natin makikita na kayang baliktarin ng Lord ang sitwasyon po natin. Kayang-kaya ng Diyos. From curse to blessing, from death to life, from sickness to good health. Basta makita lang niya po yung buong pusong pagtitiwala natin po sa Kanya. Lahat po ay tayo nagtitiwala. Pati ang buhay po natin, kaya niya pong baliktarin ang sitwasyon na pangit. Pwedeng gumanda, pagagandahin niya. At marami po ang naging Haman sa mga Israelites. One of them was Hitler. And those well-known people who cursed the Israelites and the God of Abraham. Apparently, Purim means the deliverance of God's people. And for your information, according to the book of Daniel and the book of Revelation, the final Haman will arise and he is the Antichrist. Alam po natin yan. Sinabi po ni Daniel na magkakaroon po ng time of trouble, na hindi pa po nararanasan mula ng lalangin po ang mundo at ito po ay ang Great Tribulation. In Daniel chapter 12 verse 1. At that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble. Again, there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. And at that time, your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. So diyan po gagawin ni Haman or ng Antichrist ang puot niya sa mga tao, lalo na po sa mga Hudyo, na tunay na anak ng Diyos. Ngunit wala po silang makikita magdi-deliver sa kanila, kundi ang Diyos lang, ang Lord lang. In fact, pirmi naman po silang nililigtas ng Lord. Mula sa pool, ever since nililigtas sila ng Diyos. Pero yung pong complete deliverance po nila ay sinabi po sa Romans chapter 11 verse 26.
And so all Israel will be saved. Ulitin ko, and so all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, mga kapatid, ang Purim po, o ito pong Purim chorus po, ay inaawit po nila. Hango po sa Isaiah chapter 8, verse 10. Devise your strategy, but it will be thwarted. Propose your plan, but it will not stand, for God is with us. So ito po ay future warning ng Lord kay Haman or sa Antichrist. And in the end, the Lord Jesus Christ will utterly destroy Haman or the Antichrist in Revelation chapter 20, verses 7 to 9. Now, when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison. Pakakawalan si Satanas. And will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth. Ayan na, mandadaya na po siya. Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. So ganun po sila karami, as the sand of the sea. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And fire came down, take note, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Dito po ay nag-ipon-ipon po lahat ng mga na-deceive ni Satanas at handa po silang makipagdigma laban sa Diyos at sa mga saints. Pero, mga kapatid, hindi po sila pinaporma ng Panginoon. Hindi po sila pinaporma ng Lord. Tinupok po sila ng apoy mula po sa langit at lahat po sila'y pinuksa at itinapon po sa lake of fire, which is Haman or the Antichrist's final destination. At mula po dyan ay di na po magkakaroon ng Haman sa buhay ng mga Israelita maging sa mga taong nabubuhay sa world. Alam niyo po, sa ngayon po ay buhay pa po si Haman or si Satanas na pirming nagpapahirap po sa mga tao sa pamamagitan po ng mga mabibigat na sakit. Andyan yung COVID na yan, iba't ibang klaseng variant pa. Financial difficulties, talaga nandun ang poverty, ibang bansa or buong mundo na, I should say. Emotional stresses, hindi alam ng mga tao ano gagawin, sa dami ng problema, kabi-kabila. But we do not need to worry, brothers and sisters, because every day is a day of Purim or a day of deliverance para sa tao. Sapagkat anumang oras ay pwede ka ma-deliver mula sa kamay ni Haman. Isa lang ang gagawin mo. And that is to believe in the gospel of Jesus Christ, especially to all our first-time viewers who are watching and listening right now. Maniwala ka lang sa gospel ng ating Panginoon. Kaya lang po ang tanong, what is the gospel of Christ? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo dyan, especially sa lahat ng ating mga first-time viewers. Kailangan paniwalaan po natin ang gospel ng ating Panginoon. Kaya po, right after we believe, we need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. Kailangan sundin naman po natin yung gospel na yan. In the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ
for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi naman po ng ating po mga kasalanan sa pamamagitan po ng repentance. So para bagang pinapatay po natin ng ating mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. At naniniwala po ako, kahit gaano kalaki ang nagawa mong pagkukulang, pagkakamali o pagkakasala sa ating Diyos, the Lord is willing and able to forgive your sin as long as makita niya yung laman ng puso po natin. Landon yung buong puso or taus pusong nagsisisi po tayo. Or yung genuine repentance, patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos. Yan po yung unang step. We need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. Tayo naman po'y babautismuhan naman po sa tubig. So para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So ilulubog po tayo sa tubig, babautismuhan tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. And take note, according to 1 Peter chapter 3 verse 21, ito pong tubig nito, ang sabi, ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. So yan po ang silbi po ng water baptism. So we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses, all the works of the enemies, all the works of the evil forces of darkness in our lives. Alam niyo po mga kapatid, naniniwala po ako na lahat po tayo may kahinaan. Ang iba pinipilit magbago, kaya lang pabalik-balik, magbabago ng sandaling panahon, sa susunod na panahon, balik na naman sa dati. Kasi nga po, wala po yung Holy Spirit. But once you have the Holy Spirit in you, the gift of the Holy Spirit in you, yan po yung tutulong po sa atin para makapagbagong buhay, para ma-overcome ang ating po mga kahinaan. At yan din po ang magpapaalala po sa atin na sumunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So yan po yung third step, we need to receive the gift of the Holy Spirit. So take note, the first step is we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng first-time viewers po na gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulo and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. At sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako na kapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung unang step. Sa pangalawang step po, sa lahat po ng gusto magpabaptize, andyan po ang telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po ng water baptism or otherwise, pwede kayong mag-message po sa ating Facebook page. Iwan kayo na mensahe dyan para masagot po namin, para mabigyan po kayo ng further instructions. So mga kapatid, sa pagkakataon po ito, bago po tayo magtapos, may I request everybody na yuko muna natin ang ating pumaulo. Tayo po'y manalangin bilang pagtatapos po natin. Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa mga salita mo. Salamat, pinakita mo po sa amin ang kahalagahan po ng Feast of Purim, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa amin, Lord, hindi na kami dapat mag-alala because every day is a day of deliverance, Panginoon, sa amin. At alam ko po at naniniwala po kami once we put our total trust in you, na yan lang naman po ang gusto mo, that you are going to save us no matter what it takes, Panginoon.
Panginoon, dalahin ko rin ang lahat ng mga anak mo na nandirito na nakikinig at nanonood. Kung sino man dito may mga bitbitin sa buhay, Panginoon. Hindi ko sila kilala, pero ikaw alam mo, nilalaman ang kanilang mga puso. Dalahin ko, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, na ibutin mo, i-deliver mo sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng mga problema sa kanilang mga buhay. Maging sa physical man, sa spiritual man, sa financial man, Panginoon, O God, sa lahat ng anggulo ng kanilang buhay, Panginoon, you deliver them, Panginoon. Kumilos ka sa kanila, Panginoon. Huwag mong hayaan na mabaliwala ang lahat ng kanilang mga napapakinggan, Panginoon. Pagkos hayaan mo yung bawat salita mo, Panginoon, Lord, ay mag-manifest sa kanilang mga buhay. Pakita mo po sa kanila na ikaw yung Diyos na tumutugon, ikaw yung Diyos na nakakarinig, Panginoon, at ikaw yung Diyos na sumasagot sa lahat ng aming mga pangangailangan. Dahil ikaw yung Diyos na magdi-deliver po sa amin sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. Muli, maraming salamat sa mga salita mo. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So once again, on behalf of our beloved Bishop, pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay, and to God be all the glory. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my